pinigilan sa Diyos, sapagkat siya nagkakasala. Nagkakasala siya ng pangangalan niya. Meron na bang kautusan na huwag ka mangangalan? Wala pa. Meron na po. Nagkakasala na ang tao. So, nilagay ng Diyos lahat ng bagay. Set it in order. Kaya nung tayo mabautismon, tayo ibinabalik sa dating kondisyon na tayo ay nilikha according to the image of God. And the same thing is also mentioned in Ephesians chapter 4, verse 24. Pansinin po niyo. In the image of God reflects God's righteousness and holiness. It says, you put on the new man, which was according to God, in true righteousness and holiness. So parallel po yung Colossians chapter 3 verse 10 and Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man according to the image of God. Put on the new man according to God in true righteousness and holiness. So being in the image of God means having the righteousness and holiness of God. And that is where man was created by God according to the image of God. Sabi ng mga Wallace, sinabi na lang natin ang tao ang kaharap nila doon ang kanatin ng Diyos doon yung mga hayop. So magpupuli mo yung kadibati. Kaya pala ngayon may mukhang kabayo. May mukhang babi. That is something. So yung according to image means the holiness and the righteousness. That is exactly the reflection of God's character. So kaya yung character ng Diyos, inilagay po niya sa tao. That is to set everything in order. Pero nagkakasala po ang tao dito sa dalawang, nagkakasala po ang tao dito sa dalawang principle. God set the orders of the creation, making them perfect and excellent according to His design. Yet man has been changing and violating them ever since. Binaviolate po natin lagi yung tinatawag na itong principles nito. The law of nature governs and directs the earth, its relationship with man, and man's relationship with one another. Yet living against it often create chaos. Paano po nag-create ng chaos? Ano pa ang law of nature? Law of nature, one man, one rule. Pero ano po nangyayari yun? Meron ng momento na yun, meron pa ng rural rule. Ano po ang cause? HI. Pumasok po yung hindi ka pwede mag-anak, pwede kang gumamit ng artificial insemination. That is against the law of nature. Pinapatag natin ang mga bundok, pinuputol natin, nawawala ang balance. Kanina pumabalik? Sa akin. Ano ang cause? Landslide, pollution, death. Diba? Ngayon, pag naglalakad tayo, may dala tayong protein kaya yung kumakain tayo, basta na lang natin diba nagkatapon. Dati sa case, gano'n ko, bucho. Na mababalik sa atin, anong nangyayari? Hanapin. So, every violation of man to the principles of the natural law, or the law of nature, it always come back to us and it creates chaos. So, the natural law governs and directs man morally and religiously. His relationship with this creation and his relation with one another. Yet, living against it has made a man a sinner and directly accountable to God who created. So, makikita natin yung dalawang principle. God set the principle for the material things and God set the principle for the human. And that is to set everything. Ay nawa po mga kapatid, dito ay naging sa dagdag kaalaman sa atin. Lagi lang po natin matandaan na ang kautusan ng Diyos ay nasa ating mga puso. Subalit sa ating pagkakasala, tinatanggal natin ang kautusan ng Diyos at naisusulat natin ang ating mga pagkakasala sa ating puso. Kaya nga kung matatandaan po niya yung binanggit sa aklat ng Jeremiah at gayon din sa Hebrew, sabi rin, at ito ang malilitik pang kasabala. Aking
isusulat ang aking kautusan sa kanilang mga puso. And that's expressed forgiveness and remissions of sin. And that starts from the beginning. So pinag-aralan po natin yung blood of the Christ already exists before and after, or before and from the beginning. Bigyan natin ang malaking problema. Yung malaking problema sa mga araw. The blood of the Christ is the New Testament. Oh, right. Ibig sabihin, ang New Testament sa Lumang Tipan. Bago magsimula ang beginning, nandun na yung New Testament. Yes. Yes. Ang problema lang, mali lang po ang ating pag-aaral. Kaya po yung salita niya, yung bahagi niyo, before and after, ito po ay critical po sa ibang mananaral. Ito po ay tinik sa kanilang nalagyan. Sapagkat ito po ay hindi nila maaaring pahindihan at hindi nila maaaring masigot. Kaya po sa pangangaral po nito, sa pagtutulong po nito, ako'y nagkakaroon ng maraming hindi na makaaway, hindi kasunod, maski po sa ating kapwa. Pero ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan at pag-aralan po natin. Kaya nga po pinag-aralan natin ng hermeneutics para bigyan po kayo ng guide kung paano natin sisiyasatin ang banal na kasulatan. Yun lamang po at maraming salamat. Good morning po. Nung last time po nung tumayo po ako dito, shinare ko is about kung paano ang bawat churches noong sa Old Testament, kung paano sila nagtulungan sa panahon ng kanilang crisis, kanilang So minsan, sa atin din ngayon, sa panahon ng crisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng difficulty sa buhay, minsan, nagkakaroon tayo ng pag-uusap sa Panginoon. Yeah? Sinasabi natin na minsan, Panginoon, tulungan mo kung malampasan ko ang mga pagsubok na ito. Weekly, magsisimba ako. Di ba may mga ganun ba tayong pangyayari sa buhay natin kung minsan is nagkakaroon tayo ng promise sa ating Panginoong Diyos. In times of crisis, difficulty, or trial, we often make promises or vow, whether to others, to ourselves, or to God. Sabi, if God heals me, I will dedicate my life to serving Him. Minsan, sinasabi natin na, Lord, if you give me wisdom to pass this exam, I vow to give you thanks and serve others faithfully. Meron pa, I'll give you more when I earn more. Minsan, di ba, kunwari, minsan walang-wala tayo, tapos, Lord, sana, ganyan, bigyan mo ako ng work, tapos, mag-isipan ako lagi pag may work. Tapos kung nagka-work naman, naging busy na. Hindi na sila nakakapunta, hindi na sila nakaka-attend ng service. So, yun yung gusto ko pong ibahagi at i-remind sa lahat, syempre sa akin din, yung mga salitang binibitawan natin or pinapangako sa Panginoon, dapat natin itong pag-isipang maigi.